Ako po ay nagmula sa San Marcelino, Zambales. Barangay Sapang, Talim Island, Binangon ng Rizal. Tagatala, Caloocan City. Placer, Masbate. Antipolo, Rizal. Diyan lang ako sa Batangas. Kapos po sa financial. Yung kuya ko po, nag-aaral po sa college. Tsaka po lahat po kami ng magkakapatid, nag-aaral din po. Bago po ako pumasok dito, nagtatrabaho po ako. Ang buhay po namin talaga doon, mahirap. Gulang ko po ay wala po talaga silang trabaho na pang permanente. Ano lang po yung arawan. Sinikap ko po talaga makapagtrabaho dito muna sa Maynila hanggang sa magkaroon po ng opportunity magpagpatuloy yung pag-aaral. Nagtatrabaho po ako noon, chinat po ako ng pinsan ko na nag-aaral din po dito. Kasi yung isa din po naming pinsan, dito din po nag-aaral. Siya po ay seafarer na po ngayon. Successful na po siya ngayon. Nakwenta po nila na marami pong nagiging successful, yung iba po nakasampa ng barko, yung iba nabigyan po ng chance na makapunta sa abroad. So, grinab ko po yung opportunity na to. Yung pangarap ko lang po dati, kapag makatapos na po ako ng pag-aaral ng grade 12, ay hinto na po ako at saka po magtrabaho kasi po ang hirap po talaga ng buhay namin. Gusto ko na po makapagtrabaho dahil wala po kami sapat na pera para makapag-aral po ako sa kolehiyo. Makatulong sa pamilya ko at maabot ko yung mga pangarap ko. Makabawi po ako sa mga magulang ko, sa mga naitulong po nila. The Migrant Youth Apostolate is the response of the congregation in the plight of the poor and the abandoned youth. These people would often go to places, urbanized sectors, hoping to find a way for them to get out of poverty and to find work and hopefully establish their lives. 60% of young people are coming from the provinces. They are coming from rural areas. And we know when we speak of rural areas in the Philippines, these are places of poverty. These are places of conflicts. And sometimes because of displacement, there is this kind of migration happening to these young people. The Migrant Youth Ministry is here to monitor and take care of those migrant youths, hopefully giving them a place to stay, education, but also moral values. Ginab ko po yung opportunity po kasi maganda po dito. Tsaka libre po yung tahanan, tsaka yung pagkain po libre po. Mabibuild ka dito, tapos mas mag-grow ka pa at mas malaki pa yung chance na maabot mo talaga yung pangarap mo. 700 migrants for the whole year. In Don Bosco, Makati, we cater around 300 migrants. For St. John Bosco Parish, Makati, 100 migrants. For Don Bosco, Mandaluyong, 140 migrants. For Don Bosco, Tondo, around 60 migrants. For Don Bosco, San Jose, 20 migrants. And for Don Bosco, Legazpi, 100 migrants. The Salesians are very much involved, so to say, in terms of sharing in the dreams of these young people. They also deserve to dream. It's very challenging, so you would know the challenges Don Bosco had. But at the same time, being open to them, you would be realizing the young can form you to be a better Salesian. Sobrang laking po ng naitulong nila sa akin. Sabi ko po, ramdam ko po talaga sa kanila yung kalinga bilang isang magulang. Ituturing po talaga nila kaming tunay na anak. You would have a direct and concrete contact in the life of Don Bosco. You will be exactly the mind, the heart, the hands of Don Bosco. At nagpapasalamat ako sa kanila kasi hindi lang po ako, kumbaga lahat po kami kasi tinutulungan po nila kaming maabot yung pangarap namin at maging mabuting tao po.
Malaki pong tulong na programa po ito sa akin. Po, wala ito, hindi po ako makapagtuloy ng pag-aaral. Kaya po, sobrang pasalamat po sa lahat ng bumubuo ng programa ng Pinoy Migrant. Sobrang laking po ng naitulong nila sa akin. Talagang naramdaman ko po na may direksyon na po yung buhay ko. Thank you po sa paggabay. Saan man po kami magpunta, dala-dala po namin yung mga payo niyo po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Serve the Lord with holy joy. Thank you.